Nagsimula ang chapter 270 sa parte kung saan makikita natin si Megumi Fushiguro kasama si Shoko. Nasa sementeryo ang dalawa dahil binisita ni Megumi ang libingan ng kanyang kapatid na si Chumiki. Sinabi ni Shoko na masaya siyang naayos niya ang mga labi ni Chumiki sapagkat ito ang paraan niya upang makapagpadala ng isang magandang tao sa kabilang buhay. Maaaring noong pinaslang ni Sukuna si Chumiki, merong kumuha sa katawan nito sa Sendai Colony upang mabigyan ng maayos na libing ang inosenteng babae. Sinabi ni Shoko na sana ay nagawa niya rin ito sa katawan ni Geto. Tinawag niyang tanga si Gojo. Sumang-ayon dito si Megumi. Maya-maya, may tumawag sa binata sa cellphone at sinabi nito na pupunta siya agad. Hindi pinaubayan ni Gojo ang bangkay ni Geto kay Shoko sapagkat alam niyang masakit para sa babae na makita ang bangkay ng kaibigan. Lumipat ang eksena sa lugar kung nasaan si Principal Gakuganji, Iori Otahime at Arata Nita. Sinabi ni Gakuganji sa dalawang babae na ang mga natitirang bahagi ni Sukuna ay iniwan nila kay Tengen at sumanib ang mga parteng ito sa immortal na sorcerer. Nagresulta para manatili ang mga barrier na nalikha ni Tengen sa buong Japan. Nagalak si Nita sa narinig, samantalang si Otahime naman ay gusto na agad gumawa ng plano para sa mga susunod nilang aksyon. Sinagot siya ni Gakuganji na wag magmadali ang babae sapagkat masyado pong maaga ang lahat. Sa madaling salita, ginagamit nila ang maliit na katawan ni Tengen na humahawak sa binding vow ni Kenjaku para mampanatili ang barrier sa Japan. At maaaring ang mga bahagi ni Sukuna ang nagbibigay ng cursed energy kay Tengen upang maisagawa ito. Ang sunod na eksenang ipinakita ay ang tagpo kung saan binigyan ni Maki ng cursed tool ang bihasang swordsman ni si Hagane Daigo. Sobrang nasiyahan ng matanda sa regalo ng babae at nagulat naman ang isa pang incarnated sorcerer na si Rokujushi Miyo. Si Daigo ay hindi nakakakita ng cursed spirit o cursed energy pero ang galing niya sa paggamit ng espada ang nagbigay sa kanya ng kakayahang mapantayan ang mga kayang gawin ng mga Jujutsu sorcerers. Sinabi ni Maki na hindi na gumagana ang Culling Game. Resulta ito ng pagtutulungan ng mga players. Binalita din ni Maki kay Daigo at Miyo na nagawa ni Megumi na mabuhay. Naging sugal ito dahil kay Sukuna pero sigurado si Maki na mas magiging madali para kanila Hana Kurusu at Yuji Itadori ang pagkuha ng mga cursed object mula sa mga naging biktima ni Kenjaku. Si Yuji at Angel ay merong mga cursed techniques na direktang pumipinsala sa kaluluwa ng sorcerer mula sa nakaraan o cursed object na nasa loob ng katawan ng isang tao. Kaya, sobrang akma sa kanila ang misyong ito. Sinabi ni Maki na gamit ang dinagdag nilang rule sa Culling Game, naniniwala silang mababawi din nila ang mga players na kinuha ng mga sundalo ng Amerika. Matatandaan, nanilin lang ng walang yang si Kenjaku ang pinuno ng iba't ibang bansa para magpapasok ang mga ito ng kanilang pwersa sa loob ng mga colonies. Paraan niya ito upang magkaroon ng sapat na cursed energy ang merging. Sinabi ni Maki kanila Daigo at Miyo na aalisin din ng mga Jujutsu sorcerers ang cursed object sa katawang ginagamit nila. Kaya, pinayuhan niya ang dalawang kaibigan na magtago sa Tokyo dahil hindi pa rin ito pwedeng pasukin basta-basta ng ibang tao. Pumayag dito si Daigo at sinabi niya na hindi siya mauubusan ng cursed spirit na hahatiin sa lugar. Parang hindi naman sumang-ayon si Miyo dahil boring daw ang pakikipag-sumo wrestling sa mga cursed spirits. Kaya sinabi ni Maki na gawin nila ang gusto nilang gawin dahil ito lamang ang may tutulong ni Maki sa kanila. Medyo gumagana ang pagkarebeldeng ugali ni Maki dito sapagkat ang pagpapahintulot niyang mabuhay ang dalawang incarnated sorcerers ay kapareho din ang pagkulong niya sa mga orihinal na kaluluwa ng taong nagmamayari sa katawan. Bago maghiwa-hiwalay ang tatlo, tinawag ni Daigo si Maki at sinabi nito na pag dumating na ang oras kung kailan aalisin na siya sa ginagamit niyang katawan, gusto ni Daigo na pumunta si Maki para mahati niya ang babae. Natawa si Maki sa sinabi ng kaibigan. Sila Daigo at Miyo ay tinulungan si Maki na madiskubre ang kabuuan ng kanyang kakayahan. Nagresulta ito para matalo ni Maki si Naoya matapos nito maging vengeful cursed spirit. Lumipat ang eksena sa isa pang player ng Culling Game na si Charles Bernard. Tinatapos nito ang manga na kailangan niyang ipasa sa editor na nasa kanyang tabi. Sinabi ni Charles na isa siyang mangaka na pangit gumuhit pero hindi ito pinansin ng editor at pinagmadali nito si Charles sa pagtapos ng trabaho nito. Binali noon ni Charles ang daliri ng editor matapos nitong sabihin ang opinion niya sa manga ng cursed user. Maaaring dahil sa dami ng nangyari sa Japan, naging magkasundo na ang dalawa at nagkaroon ng ikalawang pagkakataon si Charles na may bahagi ang kanyang likha. Ang sunod na Culling Game player na ipinakita ng kabanata ay si Fumihiko Takaba. Nasa isang restaurant ito at merong kasama na hindi pinapakilala ng kabanata.
Pinag-uusapan ni Takaba at ng kanyang kausap ang mga jokes na gagamitin nila sa kanilang pagtatanghal. Tumayo din ang dalawa dahil niyaya ni Takaba ang kasama na mag-practice ng kanilang mga routines. At nakakagulat na ang taong ito ay may pagkakahawig sa sorcerer na si Suguru Geto at Kenjaku. Huli nating nakita si Takaba sa kabanata kung saan pinaslang nila ni Yuta si Kenjaku. Ganun pa man, naniniwala ako na ang taong kausap niya ay si Kenjaku talaga. Pero, gawa-gawa lamang ng kanyang curse technique na may kakayahang gawing realidad ang kanyang mga imahinasyon. Naging masaya si Takaba na magtanghal kasama si Kenjaku noon at maaaring inuulit niya lamang ang kasiyahang ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Binigyan din ng kabanatang ito ng eksena ang schoolmate ni Yuji na si Rin Amayi. Kausap nito ang isang matabang lalaki. Ito ang estudyanteng binubuli nila noon sa high school. Yumuko si Amayi sa harapan ng lalaki at sinserong humingi ng kapatawaran sa kasalanang nagawa niya noon. Tiningnan lamang siya ng lalaki, hindi ito umimik at tahimik na umalis. Tinanggap ni Rin ang pagtratong ito at naiintindihan niya ang kanyang schoolmate. Ang eksenang ito ay nagpapakita na may kasalanan tayong nagawa noon na hindi palaging nabibigyan ng kapatawaran. Para isa itong sumpa na wala ng lunas at dadalhin ni Rin hanggang siya'y nabubuhay. Sa sumunod na pahina ng kabanata, makikita naman ng abogado na si Hiromi Higuruma kausap ang kapwa niya abogado. Sinabi ng babae na hindi kakasuhan ng prosekusyon si Higuruma sa mga ginawa nito. Sumagot naman ng abogado sa pagkasabi na maaaring pinawersa ng Jujutsu Headquarters ang prosecution para manahimik sa mga kasalanan ni Higuruma sa batas, sapagkat gusto ng mga itong gamitin ang talento ng abogado bilang sorcerer. Kung inyong matatandaan, pinaslang ni Higuruma ang judge at ang mga abogadong nagdiin sa mga maling paratang sa kanyang kliyente. Ang paglalagay ng batas sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga kasalanan ay pinagsisihan ni Higuruma. Pero hindi katulad ni Rin, mukhang pinatawad ni si Higuruma ng mga taong nasa kanyang paligid at tinanggap ng mga ito ang kanyang ginawa. Ipinakita din sa kabanatang ito si Hana Kurusu at Angel. Ayon sa sorcerer mula sa nakalipas, ginamit ni Suko na ang memorya ni Megumi para linlangin si Hana noon. Ibig sabihin, matagal nang alam ni Megumi na may gusto sa kanya si Hana, kaya pinayuhan ni Angel na wag nang mahiya pa ang dalaga. Isa si Angel sa mga sorcerers na gustong ihiwalay ni Megumi mula kay Sukuna at hindi patayin ng King of Curses kasama ang binata. Nagresulta ang kagustuhang ito sa kamuntikan ng kamatayan ni Angel at sa pagkaputol ng kanyang kanang braso. Malungkot na tinitigan ni Megumi si Hana at sinabi ng binata na gusto niyang akuin ang responsibilidad sa kanyang mga aksyon. Kaya gusto niyang hayaan siya ni Hana na magsilbing kanang kamay ng dalaga. Nagningning ang mga mata ng dalaga sa narinig at sinabi niya na parang nakakarinig siya ng mga kampana sa kasal dahil sa sinabi ni Megumi. Sinagot siya ng binata sa pagkasabi na hindi ganun ang ibig niyang sabihin. Ipapaliwanag niya ito mamaya sapagkat kailangan na niyang umalis dahil meron siyang misyon. Si Hana at Angel ay nagkasundong magkasama sa iisang katawan, kaya sa tingin ko, hindi isasama ng Jujutsu Headquarters si Angel sa mga sorcerers na aalisin mula sa katawan ni Hana, maliban na lamang kung ganito ang gustong mangyari ng dalawa. Ang misyong tinutukoy ni Megumi ay pinaliwanag ng Assistant Director na si Kiyotake Ijichi. Tutulungan ng ating mga bida ang isang babae na palaging nakikita ang pagbabagong mukha ng kanyang mapapangasawa. Tiningnan nila Yuji, Megumi at Nobara ang mukha ng lalaki pero wala namang kakaiba dito. Kaya napagtanto nila na ang babaeng nagsumbong ang maaaring ginagambala ng curses at siya ang dapat nilang suriin. Ang mga nangyari sa Japan kagaya ng pag-atake ng mga cursed spirits sa Shibuya at ang pagpapakawala ni Kenjaku ng libu-libong cursed spirits ang rason kung bakit nabuksan ang kamalayan ng maraming tao sa mga cursed spirits at malaman nila na mayroong organisasyong kumakalaban sa mga ito. Nasuri na ni Nobara ang babaeng lumapit sa kanila pero wala siyang nakitang kakaiba dito. Ayon din kay Nobara, ang cursed energy na meron ng lugar ay hindi sapat para gambalain ng sobra ang mga biktima kaya malaki ang posibilidad na ang nararanasan ng mga biktima ay kagagawa ng isang cursed user. Sinabi ni Yuji na kung ang may gawa nga nito ay curse technique ng isang tao, naniniwala siya na kaya nilang tatlo na kalabanin at talunin ng kung sino mang cursed user na kanilang haharapin. Sa eksenang ito, natapos ang chapter 270 ng Jujutsu Kaisen. Ang kabanatang ito ay nagpapakita na ng mga karakter na nakasama ng ating mga bida sa pakikipaglaban kay Sukuna. Maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita natin sila, kaya magsisilbi na ding isang pamamaala mula sa kanila ang kabanatang ito. Sa huling chapter ng Jujutsu Kaisen sa susunod na linggo, makikita muli natin ang pagkasama-sama nila Yuji, Megumi at Nobara para sa isang misyon. Ito na kaya ang huling labang magaganap sa Jujutsu Kaisen
o isa lamang itong paghahanda para sa ikalawang yugto ng kwento. Ito po ang full chapter review ng chapter 217 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!